Para kay Emmy, wala nang babait pa sa kanyang Ate Loring. Siya ang tinatawag naming hero of the family. Mula pa sa aming pagkabata nang ako ay magkaroon ng isipan, si Ate Loring na ang aking nakitan sumusubaybay sa aming magkakapatid. Siya nagpamulat sa amin sa pagdarasal, pagtuturo sa ngalan ng Ama. Tinatama niya mga kamay namin kung saan ipupunta, kaliwa o kanan. At siya din ang nagturo sa amin ng rosaryo. Sa pagka-araw ng linggo, lahat kami bibihisan, langkay-langkay, sa tulay ng Taguig dyan sa Santa Ana. Kami ay hahakbang patungo sa simbahan. Likas na madasalin at palasimba si Loring, kaya't di na nakakagulat nang pumasok siya sa kumbento pagkatapos ng kolehiyo. Ang ginawa ni Itay, kasi natakot siya, ilang kaming magkakapatid, walang susuporta sa kanya. Medyo natakot siya. Sabi niya, hindi ko makakaya ito. Nagpunta siya doon sa kumbento sa may Gipit sa Manila. At nakipag-usap siya sa Mother Superior. Masunod rin naman si ate, lumabas siya kahit gustong-gusto talaga niya. Sabi niya, lalabas ako kasama mo, Itay, pero ito lang ang isang bagay na sasabihin ko sa iyo. Tutulong ako sa iyo, pero pabayaan mo ako kung ano ang gusto kong gawin sa aking buhay. Paglabas ni Loring sa kumbento, binalak niyang magturo ng religion sa pribadong eskwelahan, pero mukhang may ibang landas na nakalaan para sa kanya. Hindi siya naging religion teacher, naging katikista siya ng bayan. Doon nagsimula ang kanyang pagiging public school catechist dahil nakita niya ang kakulangan ng religion teacher sa public school. Sabi niya, itong mga batang to ay gutom na gutom, uhaw na uhaw sa religious education. So, nag-volunteer siya doon. Bukod sa pagtuturo ng katekismo, naglingkod din siya bilang lay minister, tumulong sa mga pare at naging abala sa iba't ibang gawain para sa kanyang parokya. Ang sabi tuloy ng iba, sa dami ng kanyang ginagawa para sa simbahan, si Loring daw ay more than a nun. May mga tao po na humihingi ng panalangin, no? Maliban sa pagsimba, okay, pinupuntahan nila si Loring. Loring, pray for me. Padasal mo ko. Si Father Bernie Carpio ay naging kura paroko ng St. Michael sa Taguig, kung saan nakilala niya at nakatrabaho si Loring. Pupunta ng Tagaytay yan, hindi kakain. Ano ka, Loring? Hindi ko kumakain, sabi niya, Father, nag-aayuno ko para maramdaman ko po yung hirap, yung tiis. Ang tanong ko sa kanya, bakit po kayo nagpa-fasting? Payat na nga kayo, ganyan. Once you empty yourself, may nagpupuno eh. Yun yung grasya, sabi niya. Yung hinihingi ng tao at aking itinataas, yun ang katugunan, yung grasya na yun, na kinakailan i-empty mo sarili mo, na wala. Miski yung mga material, pagkain ay wala. Marami nagpapadasal sa kanya at ginagamit siya. At ako, nakita ko to na may mga tao na, Father, yung dinasal ni Loring, binigay sa akin. Kwento naman ni Vanji, isang katekistang nakasama ni Loring ng matagal, champion daw talaga sa pagdarasal ang kanyang kaibigan. Kapag po siya ay nagdadasal, talagang makikita mo yung kataimtiman talaga sa kanyang puso ng kanyang pagdarasal. Nung kami po ay nasa San Carlos, kami ay nag-silent prayer, lahat po kami napapagod na kaluhod. Siya po ay hindi, the whole 1 hour siya po talaga ay nagdadasal rosaryo ng rosaryo, nakaluhod po siya. Nakikita ko yung kabanal, yung parang, sabi ko nga parang amoy Diyos tong matandang to. Noong 2011, napauwi si Emmy sa Pilipinas nang malaman niyang nasa malubhang kalagayan ang kanyang ate. At tumatak sa isipan niya ang mga nasaksihan niya ng mga huling araw ng kapatid. Ang mga dumadalaw, maniniwala ka, nakapila.
hanggang doon sa may station ng nurses, nakakarating yung pila, ang dami. Bata, matanda, pare, madre, obispo, laiko, public school children, public school teachers, mga kapitbahay, ang dami. Na-overwhelm ako, sabi ko, Panginoon, grabe si ate, parang kumakandidato. Tapos ang mga pagkain, para siyang grocery. Tapos ay yung mga nakaka-afford magbigay ng cash sa sobre. Abot na abot. Sabi ni ate sa akin, Amy, lagay mo sa isang bag. Pagkagabi, binibilang namin, ko ate, ang dami. Oo nga. Alam mo, pinamimigay niya yon. Pag may dumadalaw, tatanungin niya, o kaganon, meron po ba kayong pamasahe? Amy, bigyan mo ng pamasahe. Meron po ba kayong sasaing? Amy, bigyan mo. Wala sila isasaing ngayon. Ito po, pangbili ng inyong bigas, pambili ng ulam. Sabi ko, paano nangyari yun? Nabaligtad. Yung may sakit na nagbibigay sa mga malalakas. Noong 2019, binuksan ni Bishop Milo Vergara ng Diocese ng Pasig ang cause ni Kaluring na ngayon isa ng servant of God, ang unang hakbang sa pagiging santo. Isa siya sa mga naging malapit kay Luring noong ito'y nabubuhay pa. Pag kinakalampag po ako ni Kaluring para magmisa sa halimbawa poor communities o kaya sa formation ng mga volunteer catechists o kaya sa mga bata for first communion o magpakumpisal sa kanila, hindi ko po matatanggihan yan. Parang inuusig din ako ng aking budhi. Parang ganito, pagod ka na, alam ko marami ka nang nagawa, pwede mong sabihin, nakapag-serve ka na kay Lord, pero merong itong bumubulong sa'yo, makulit na nagsasabi sa'yo, kailangan ka pa, may ibibigay ka pa ba? Kaya para sa akin, yung pangungulit ni Kaluring, parang ang Diyos nagsasalita. Prudence, temperance, fairness, courage, pananampalataya sa Diyos, pag-asa sa Diyos, pag-ibig sa Diyos. Makita man o hindi ang lahat ng katangiang yan kay Kaluring, nagtagumpay na siya sa pagiging mabuting halimbawa at inspirasyon. Sa mga batang naturuan niya, sa pamilyang minahal niya, sa mga kaibigang ipinagdasal niya, at sa mga taong pinalad na masaksihan ang kanyang kabutihan.